Ating talakayin ang ilang mga komplikadong bahagi ng Revised Penal Code upang bigyang liwanag ang pagkakaiba ng dalawang mahahalagang krimen sa Revised Penal Code. Ito ang homicide at murder. Simulan natin sa pagtukoy ng homicide. Ayon sa Article 249 ng Revised Penal Code, ang homicide ay ang hindi makatarungang pagpatay ng isang tao nang walang justifying circumstances. Ang mahalagang elemento ng homicide ay ang pagpatay ng isang tao, ang kawalan ng anumang qualifying circumstances, ang layunin na pumatay na ipinapalagay, at ang kawalan ng qualifying circumstances na kaugnay sa murder, parricide o infanticide. Sa kabilang dako, ang murder ayon sa Article 248 ng Revised Penal Code ay naglalarawan sa pagpatay ng isang tao nang walang justifying circumstances. Ang mga sitwasyong ito ay ang pagtatraidor o tinatawag na treachery, malinaw na premeditasyon, pagkakaroon ng mas mataas na lakas o pagsagawa nito na may kalakip na halaga, gantimpala o pangako. Ang mga elemento ng murder ay binubuo ng pagpatay ng isang tao, ang layunin na pumatay, ang pagkakaroon ng qualifying circumstances na ibinabanggit sa Article 248 at hindi tumutukoy sa mga krimen tulad ng parricide o infanticide. Upang magbigay ng mas malinaw na pagkakaiba, tukuyin natin ang pagkakaiba sa pagitan ng homicide at murder. Ang homicide ay nakapaloob sa hindi makatarungang pagpatay ng isang tao ng walang justifying circumstances, ngunit walang aggravating circumstances na meron sa murder. Sa kabilang dako, ang murder naman ay naglalaman ng mga pagpatay na may aggravating circumstances, tulad ng pagtatraidor o tinatawag nating treachery, o malinaw na premeditasyon na nagpapalubha sa krimen. Isa pang mahalagang aspeto na dapat isaalang-alang ang pagkakaiba sa mga parusa na ipinapataw para sa homicide at murder. Sa ilalim ng Revised Penal Code, ang parusa para sa murder ay reclusion perpetua na umaabot mula 20 taon at 1 araw habang 40 taon. Sa kabilang banda, ang parusa para sa homicide ay reclusion temporal na may tagal na 12 taon at 1 araw hanggang 20 taon. Ang pagkakaiba sa parusa ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga paglabag na ito at nagpapakita rin ng kahalagahan ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawang krimen na ito. Sa makatuwid, ang pagkakaiba ng homicide at murder ay matatagpuan sa kanilang mga elemento, aggravating circumstances at parusa. Bagamat parehong mga paglabag ay nagsasangkot sa hindi makatarungang pagpatay ng isang tao, ang kanilang mga legal na epekto ay lubos na magkakaiba. Mahalaga para sa ating lahat ang pag-unawa sa mga pagkakaibang ito upang matiyak ang patas na administrasyon ng katarungan sa ating lipunan. Ito ang inyong lingkod, Attorney Leo, nagsasabing kaalaman sa batas, gabay sa katarungan at kapayapaan. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka.